So, ayan. Kako na rin. Welcome back sa episode 1, part 2 ng aming TDD, which is the Daily Dive. Yan. Saan tayo nahinto? Doon kay, Doon? kay Mavs. Bakit? Anong meron doon? Ano siya ngayon eh? Kumbaga, alam ko namang trending na siya noon pa dahil sa galing at husay niya mag-basketball. Pero ngayon, in a Christian way, Christian life, may galing din siyang tinatago pala. Hindi ko lang alam kung noon pa Christian na siya, kuya. Noon pa ba Christian na siya? Nakasama mo to, di ba? Oo. Ano siya eh? Ano? Alam ko hindi siya Christian. Kasi nung time na nagpe-pray siya, hindi ko lang sure pero di ba sa Christian nga, hindi kasi tayo nagsa-sign of the cross. Nung unang mga vlog kasi niya, ano sila, prayer na talaga sila noon. Kada game nagpe-pray sila and nagsa-sign of the cross sila. So, hindi sila Christian. Ngayon lang sila naging Kristiyano. So, kung mapapanood ng isang Kristiyanong tumalikod kay Lord yung mga vlog ni Mavs, talaga namang babalik yung passion mo sa paglilingkod. Kasi natuwa ako sa the way niyang i-represent si Lord. Grabe, no? In social media. Ngayon, mas parang mas nagiging unfair siya ngayon eh. Ay, Mas grabe na yung pag-share niya talaga ngayon. Ay, sa bawat every video. Pero yun mo, may napanood ako doon na isang vlog niya. Parang ilang minuto lang yung about basketball. Pero lahat kay Lord na. Isa din yun sa mahirap palang i-twist. Kasi kumikita ka na sa sa basketball ka nakilala eh. Tapos may isip mo nun, baka pag nag-twist ako ng about kay Lord, konti yung manood na. Hindi lang yun, kuya. Hindi lang konti. Kung meron ding mga tao na sabihin, ginagamit yung Ay, oo. Hindi, may nagko-comment sa kanya. pera, Oo, may nagko-comment. Sabi niya sa isa, Coach, paldo na ba sa may mga ganun. Ginagamit yung word of God. Pero may mga ganyan talaga, no? Hindi, we cannot please everybody nga. Pero saludo kay Coach Mab. Kasi, biruin mo yun, yung boldness niya na makapag-share ng tapos gusto niya halos lahat ng player niya mabaptize. Parang huling vlog niya may nabaptize na bata. Doon yung talagang na-trigger yung emotion ko totally. Kasi yung bata na yun, grabe yung passionate niya na gusto niyang makilala si Lord, hindi si Mavs eh. Si Lord. Si Lord mismo. Ayun ba yun? Yung pinasok nila? Sa tulong ni... Okay. Na-divert yung yung una, parang gusto niya kay Mavs para sa basketball. Pero nakilala niya si Lord, na-divert yung attention niya from Mavs to Jesus Christ. Grabe nga yung pangungusap ng Holy Spirit doon nung time na pinapanood. Doon, sa sitwasyon na yun. Sa na yun. Anong masasabi niyo sa part na na yun nga parang hindi niya naman binitawan yung passion niya pero mas inuna niya si Lord. Sa akin naman siningit niya eh. Tapang nun kaya kasi Totoo. sa part ni Mavs kasi ni Coach Mavs mapera ka na eh. Diba? Hindi lang, sikat pa siya. Oo, sigat yung fame, yung pera. Oo, no? Tama. Tapos biglang sa dami ng vlogger kaya parang sa dami ko napapanood ng vlogger or na gumagawa ng content, mga content creator. Parang isa si Coach Mavs sa mga natatangi na talagang alam mo kung ano yung goal niya, kung bakit siya nagko-content. Kumbaga, parang yung basketball is na lang siya. Kumbaga, happy na lang. At saka parang kumbaga, alam niya na yung bonus na lang yung basketball. Pero makikita mo sa kanya kung ano yung objective niya, kung bakit siya nagko-content. Which is yung ma-share. Which is ma-share yung word of God. Dati parang ang mindset, bonus na lang si Lord. Gano'n. Parang para lang masabing ginagawa ko yung will niya, maglalagay ako ng
verse, ganyan. Oo. Ay, Pero ngayon, oo. grabe, di ba? Totoo. Dati nga, parang ang unang labas nun, naglalagay lang siya ng verse sa dulo. Mm. Ngayon, kabuuan eh. Mm. Praise and worship. Oo, kaya, ayaw. Yung ibinapload nila. Praise and worship. Pinapakita na Grabe. fellowship. Mm. Napaka-important. Tsaka ayun pa yung isang mahalagang bagay talaga sa in a Christian life, yung fellowship. Fellowship. Mm. Kasi sila, di ba, lagi sila nagpe-fellowship, nagkukwentuhan Oo. about sa basketball and nadagdag about kay Lord. Mm. Napakahalaga. Yun din pala. So, kaya may part na madaling maglingkod sa ganon. Kasi, naka-align ka kay Lord, tsaka dun sa gusto mo. Which is basketball, naglilingkod ka pa. Oo. Saan ka pa? Parang ang saya. Kumikita ka pa. Oo, so hindi naman masamang kumita kasi ang masama lang naman mahalin mo yung pera eh. Pero kailangan kasi natin yun eh. Kaya nga, tinatawag natin mayaman ang Diyos eh. Ibig sabihin, kailangan nagbibigay talaga si Lord ng blessing. Huwag lang natin aabusuhin. Parang pagka nandun ka sa circle nila, ang sarap gumising araw-araw. Ano nga yung consistent sila? 6 a.m.? 6 a.m. Oo. Ang sarap gumising araw-araw. Yeah. Tsaka yun, kay Coach Mab talaga. Pero ang alam ko, kaya may pinagmulan. Lahat naman ng bagay may pinagmulan eh. Hindi naman instant na nag-basketball sila, kinausap siya ni Lord eh. May pinagmulan. Ang alam kong pinagmulan, dumating kasi sa point na down si Coach Mab. Parang, parang i-correct nyo na lang ako. Ang alam ko, parang, syempre, about sa finance nila, parang dumating sila sa ganon. Parang, basta na-down daw si, Coach Mab. And doon ata nagpakilala si Lord. Kaya ganon katindi. Gila mo, matindi talaga yung ginawa niya. Kasi may pinaghugutan. Kahit naman tayo sa part na yan. Na, kaya nga ngayon parang dati kasi parang naging na ako naging stagnant ako. Naglingkod ako, nagkaroon ako ng business, parang nagiging okay na ako. Tapos syempre ipaparealize pa rin sa'yo ni Lord na pinagbigyan na kita, 'di ba? Prayer mo 'yan na makatulong ka sa family mo, matulungan mo yung sarili mo, ganyan. Pero wag mo akong kalimutan. Kaya yun, maganda yun na nandyan pa rin tayo. Saludo talaga. Nakakatuwa na may mga ganong influencer na tinataas si Lord sa through social media. Sana dumami pa yung gano'n, no? Tsaka, nung nakita ko na involved ni Coach Mab si Jesus sa vlog niya, mas dumami yung viewer Ay, oo. at likers. Diba? Totoo. May 1 million siyang kakapost lang. Parang ilang buwan lang or ilang weeks lang, 1 million likes na yata or reaction. Kasi parang yung una niyang nag-turn siya, yung nag-umpisa pa lang siya, nagsesend siya ng mga Bible verse. Parang medyo nabash siya dun eh. Kasi hindi na about basketball. Parang ba't siningitan ng ganyan, ba't siningitan ng verse. Pero hindi niya tiningnan yung mga tao. Alam niyo yung purpose niya. Tama, oo. Nagkaroon siya ng purpose. May isang vlogger nga ako, nakakatuwa eh. Nag-post ng prayer. Tapos sa comment section, sugat. may link na scatter. Makikita mo talaga kuya yung goal ng sabihin natin mga content creator. Makikita mo yung goal nila kung pure ba o dapat kung kami gusto namin kumita. True. Pero nandun naman sa part na yun eh. Pero tulad nga na napag-usapan din namin, gusto rin namin gamitin yung experience namin bilang Kristiyano na medyo hindi na naging ganun ka-active. Pero willing pa rin talaga. At the same time, matuto. Maraming mga tao na ganitong kalagayan natin, napagdadaanan at pagdadaanan nila. Yun nga, sabi ni Kuya guys, hindi kami perfect, kaya kami nandito. Kaya kami nandito Totoo. is, gusto rin namin makita yung insight nyo about sa pinag-uusapan namin. So, pwede nyo i-comment yung insights nyo about sa topic natin, no?
Oo. Kasi para rin kami matuto sa kung ano yung stand nyo sa mga topic natin. Experience. Tama. Wala tayong ginajustify. So, yun, isa sa gusto nga rin namin talaga pag-usapan. Yan sa mga working, sa may mga passion outside sa loob ng church. Gaya ni Coach Mab, ang layo pero naipasok niya Ang galing Lord. yung line field ng Basketball eh. Okay. Season talaga, no? Diba? Grabe. Ito yung alam ni Coach Mag na ito na yung season ko. Dati hindi ko season na ipakilala sila. Ayan, na laman niya na distinguish na season nito. Nakita si Lord. Kaya di niya sinasayang opportunity. Grabe. Every post niya. Every post niya. Hindi lang, alam mo na malalim kasi hindi lang siya basta Bible verse. May pinanghuhugutan yung bawat Bible verse na nilalagay niya sa blog. Tsaka ang ganda kasi ginamit niya yung may fame siya eh. Hindi niya ginamit sa parang kasamaan. Di ba hindi nga nag-promote ng sugal yun eh. Tayo ba? Magpro-promote ba tayo? Hindi. Hindi sa tingay. Joke lang po. Joke lang, Pas. Baka hindi makabalik to. Hindi, di ba? Kasi sobrang sikat niya na eh. Tapos nagamit niya pa eh. Na-turn niya pa, no? Yun yung paraan. Dahil may pangalan nga si Coach Mab. Pero mo yun, di ba sinasabi, ang social media, din eh. Isa to sa ginagamit ng kaaway. Mas powerful si Lord eh. Kaya niyang gamitin din to. Di ba, Ray? Alam din ni Coach Mag na may mga player, may mga coach, may mga taong tumitingin sa kanya. Kasi nga, influencer siya noon. Totoo. Need lang ni Lord talaga yung mga taong mag-stand para sa kanya. Sa bagay, yung ginagawa ni Coach Mab, nagawa na rin natin eh. Hindi man ganyan yung sa pagla-live group. Di ba? Parang, kunyari, sa atin, may mga naging hawak tayo, naging instrument tayo eh. O cell group sa iba. Oo, yun yung ginagawa ngayon nila Coach Mab. So sa atin, na-experience din naman natin yan. Yung part na yan. So, yun, kung may mga passion kayo, gamitin din natin yan para kay Lord sa part na yan. Kagaya sa akin, yun sa RDC. Ang nilagay ko kasi doon yung Jeremiah 29:11. Ang daming naging client ng RDC na dahil daw doon sa verse na yun. Kaya sila oo. Parang meron nga yung last magdidipo pa lang yun eh, sabi nila. Din sila JIL may kawayan. Tapos nag-uusap sila nung nanay nila doon daw sa bahay. Sabi niya, Christian yan. Nag-uusap-usap sila. Pagdating dito, tinanong ako, Christian po ba kayo? Sabi ko po, Christian JIL. Sabi nung anak niya, sabi kasi yung Christian yan sila. Tapos yun, JIL din pala. So, natin, hindi naman lahat ng matatawag mong lingkod ng Panginoon is nasa loob na ng simbahan. Meron talagang gagamitin outside. Ganyan. So, ina-encourage din namin yung mga siguro, mga tao, mga na hindi na ganun ka fully committed na kakapagsimba. Na hindi na nakakapagsimba pero willing pa rin umattend. Siguro nahihiya lang. Tama, nahihiya lang. Hindi naman mawawala siguro yun. Lalo kung yung parang guilty feelings, parang condemnation. Parang maganda ding topic yun Next na yan, yung sinabi mo? Kanina. Para yun nga yung question na paano mo i-deal yung self-condemnation. Halimbawa, ikaw, tayo, halimbawa, nalayo tayo sa simbahan. Kasi dahil sa work. And dadating sa point na parang
gusto ko makabalik sa simbahan. Ang pinakamasakit dun yung disappointment. Hindi yung tao na na-disappoint mo, hindi yung sarili mo. Ayun ang pinakamasakit. Whoop! Dahil another topic naman siguro yan, no? Sa pag-uusapan natin yan, paano i-deal ang condemnation. Self-condemnation. Self-condemnation. Next week na yun. Hindi. Wednesday na to. Part 3 na.